Ang pangyayari ay naganap ilang buwan matapos lumitaw si Krishna sa Gokula. Sa panahong iyon, si Nanda Maharaj ay naghahanda para sa naming ceremony o seremonya ng pagbibigay ng pangalan sa kanyang anak. Sa tradisyon Vedic, karaniwan na kapag ipinapanganak ang isang bata, ipinapatawag ang isang banal na pantas o astrologo upang basahin ang palad o bituin ng bata. Hulaan ang magiging kapalaran niya at pumili ng angkop na pangalan ayon sa mga bituin at sa tadhana. Kaya't noong panahong iyon, ang okasyon ay ang seremonya ng pagbibigay ng pangalan ni Krishna at Balaram. Narito ang kwento tungkol sa pangyayari kung saan nagpatawag si Nanda Maharaj ng isang palmist o manghuhulang bumabasa ng palad upang makita ang magiging kinabukasan ni Krishna at Balaram. Ang kwentong ito ay nagmula sa mga Puranya tulad ng Bhagavata Puranya at Garga Samhita at madalas ding isinasalay sa mga kathang buhay ni Krishna. Noong panahon ng kabataan ni Krishna at Balaram, sa nayon ng Gokula, napansin ni Nanda Maharaj, ang ama-amahan ni Krishna, na kakaiba at pambihira ang mga pangyayari sa paligid ng dalawang bata. Mula nang lumitaw si Krishna, may mga palatandaan ng kababalaghan. Ang mga demonyo ni Kamsa na paulit-ulit na sumusubok na pumatay sa kanya. Ang mga demonyo na pinapadala ni Kamsa ay paulit-ulit na sumusubok na pumatay sa kanya, ngunit lagi silang nabibigo. Ang mga tao sa Gokula ay nakakapansin ng kakaibang liwanag sa mukha ni Krishna at ng kanyang kapatid na si Balaram. Nais ni Nanda Maharaj na malaman kung ano ang kapalaran ng dalawang batang ito. Kaya't nagpatawag siya ng isang kilalang palmist o astrologo, si Garga Muni, isang banal na pantas at astrologong kilala sa buong lupain. Pagdating ni Garga Muni sa bahay ni Nanda Maharaj, buong paggalang siyang sinalubong. Ipinaghanda siya ng pagkain at inanyayahan sa loob ng bahay. Sinabi ni Nanda Maharaj, "O kagalang-galang na Garga Muni, alam kong ikaw ay bihasa sa pagbasa ng palad at sa mga bituin. Nais kong malaman ang magiging kinabukasan ng aking dalawang anak na sina Krishna at Balaram. May mga kakaibang bagay na nangyayari sa aming nayon mula nang sila ay dumating dito." Ngunit maingat na sumagot si Garga Muni. Ipinaliwanag niya na kung gagawin nila ang seremonya ng hayagan, maaring mapansin ito ni Kamsa, ang malupit na hari ng Mathura, na takot sa propesiya na siya ay mapapatay ng ikawalong anak ni Devaki, na si Krishna nga. Sinabi ni Garga Muni, kung isasagawa natin ito ng lantaran, maaring maghinala si Kamsa at magpadala ng panganib sa inyong pamilya. Mas mabuting gawin natin ito ng palihim. Pumayag si Nanda Maharaj at dinala niya si Garga Muni sa isang tahimik na bahagi ng bahay, kung saan ginanap ng palihim ang seremonya. Dito, maingat na pinagmasdan ni Garga Muni ang mga palad ni Krishna at Balaram. Habang binabasa niya ang mga guhit ng kanilang kamay, napangiti siya at nagningning ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Nanda Maharaj, ang batang ito, si Krishna, ay hindi pa karaniwang bata. Sa bawat panahon o yuga, siya ay lumilitaw sa iba't ibang anyo upang ipagtanggol ang kabutihan at lipunin ang kasamaan. Noon siya ay lumitaw bilang puti, minsan ay pula,
minsan ay dilaw. Ngayon, sa panahong ito, siya ay lumitaw na may kulay asul, gaya ng namumuong ulap na nagdadala ng ulan. Siya ay magiging dahilan ng dakilang kaligayahan sa inyong angkan at sa buong daigdig. Bagaman siya ay lumaki sa inyong tahanan, tandaan na siya ay may banal na pinagmulan. Pagkatapos ay ipinahayag din niya ang tungkol kay Balaram. Ang batang ito naman ay isang bahagi ng dakilang Panginoon. Siya ang magiging tagapagtanggol ni Krishna at ng buong sambahayan. Siya ay tatawaging Balaram sapagkat siya ay may dakilang lakas, lakas ng kabutihan, lakas ng kabanalan. Lubos na nagalak si Nanda Maharaj sa narinig. Hindi man niya ganap na nauunawaan ang lalim na sinabi ni Garga Muni, dama niyang may espesyal na tadhana ang kanyang mga anak. Ipinangako niyang iingatan niya silang mabuti at papalalakihin na may pagmamahal at kabanalan. Ang tunay na kabutihan ay hindi agad nakikita sa panlabas na anyo. Si Krishna ay lumaki bilang isang simpleng pastol, ngunit siya pala ang Diyos mismo. Ang kapalaran ay gabay lamang, hindi hadlang. Kahit alam ni Nanda ang panganib, pinili niyang maging tapat na ama kay Krishna. Ang banal na propesiya ay laging natutupad sa tamang panahon. Ang sinabi ni Garga Muni ay nagkatotoo. Si Krishna ay naging tagapagligtas ng mundo mula sa kasamaan ni Kamsa. Haribol.